Balikan po natin ang storya tungkol po sa Integrated Bar of the Philippines na hindi po pinagbigyan ang hiling ni Justice Secretary Leila De Lima. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Pia, unanimous yung siyam na governors na Integrated Bar of the Philippines o IBP sa pagbasura sa apela ni Justice Secretary Leila De Lima. Ibig sabihin, tuloy ang pag-usad ng 3 disbarment cases laban kay De Lima. Inaabangan natin ang desisyon na ito ng IBP dahil ngayong araw din, bagamat na move pala for Wednesday, sana'y nakatakdang magbotohan ng Judicial and Bar Council ng shortlist ng nominee sa susunod na Chief Justice kung saan kasama si De Lima. Disqualified ang sinumang nominadong may administrative case pero nilinaw ng IBP na JBC ang bahalang magdesisyon kung ano ang implikasyon ng disbarment cases laban kay De Lima na kanilang tatalakayin nga ngayon. Una nang hiniling ni De Lima sa IBP ang summary dismissal ng 3 disbarment case dahil sa kawalan umano ng merito at malaking epekto nga nito sa kanyang karera sa pagka-Chief Justice. Bagay na binasura ng IBP dahil nga daw may probable cause ayon sa Korte Suprema, implied daw yan, kaya nga ito pinaimbestigahan na sa IBP para masimulan. September o early October daw, tatapusin ng IBP ang investigasyon nito bago iakyat sa Korte Suprema kung ano man ang rekomendasyon nila. Pinapadisbar si De Lima ng 3 abogado dahil sa tahasan daw nitong pagbatikos noon kay Sitting Chief Justice Renato Corona at mga desisyon ng Corona Court. Ganon din ang tahasan naman ng pagsuway ni De Lima sa TRO ng Korte Suprema. Pia. Mark, pwede pa bang idulog o may iba pa bang pwedeng puntahan si Justice Secretary De Lima dahil ito nga binasura ng IBP ang kanyang request, yung motion for reconsideration? Pagkatapos ng MR na yan, hindi na muna sa IBP na magpapatuloy na investigasyon. Bagamat syempre kahit kanino naman daw ay may karapatan na pumunta sa korte para questionin kung ano man ang hakbang na ginagawa ng IBP, at isa daw yan sa forum na pwedeng puntahan ni De Lima kung gusto niya i-challenge yung procedure na nagaganap ngayon sa Integrated Bar of the Philippines, Pia. At Mark, nabanggit mo na pinapaubayan na ng IBP sa JBC ang ano magiging desisyon. Yung paglipat ng takdang araw para sa botohan ng JBC sa shortlist, may kinalaman ba dito sa paghihintay sa desisyon ng IBP? Kanina narinig ko rin lang si Senator Chis Escudero na member ng JBC na sinabi niya na minove nila on Wednesday ang botohan at for some other reason. Hindi naman daw dahil sa hinihintay nila na tapusin ang IBP o hindi ang issue ng kay De Lima, pero nilinaw niya na kasama pa rin daw si De Lima sa shortlist na kanilang pagbobotohan on Wednesday. Alright. At Mark, panghuli na lang, ngayon na may pending na kaso pa rin si Secretary De Lima sa IBP, may epekto ba ito sa kanyang kasalukuyang estado bilang Justice Secretary? Ngayon, medyo mahaba-haba kasi ang proseso nito, Pia, na pagkatapos kasi ng IBP, ay ibibigay pa nito ang kanyang rekomendasyon sa Supreme Court, at ang Supreme Court ngayon ang magdidesisyon kung ang isang abogado ay tatanggalan ng lisensya o hindi. Ngayon, kung siya matatanggalan ng lisensya, ito naman ay kasong administratibo, wala namang makukulong dito. Ang tanong nga lang dyan meron bang Justice Secretary na hindi abogado? Ayun, hindi ako sigurado, Pia, kasi. Okay, maraming salamat. Linawin na lang natin sa susunod. Pero maraming salamat sa iyo, Mark Salazar.